So, ang pinagbabasihan, hindi nga prinsipyo, kundi traidoran. Parang ganon. Totoo yan. Kanina, kamakailan lang narinig natin, ang sabi daw kay Tito Soto, ganito, hindi mo kasi inaalagaan yung, Yan. yung mga Oo. ibang mga Oo, kakampi, oo, kasapi oo. natin. Talagang walang prinsipyo to. Basta't magtampuhan lang, Oo, lilipatan yan. oo. Kaya yun ang instability ng ating Senado ngayon. Talagang parang may immature effect sila sa loob diyan at Oo. nakikita ng tao. Alam mo Ted at saka DJ Jata, yung nakita natin nung kay Bato, yung May 11 to May 14, anong nakita natin kaya nainis ang taong bayan? The powerful was protecting the powerful. Nakikita na nila yon. Kung may tribal mentality na kung kasapi ka sa amin, ayos ka, gagawa kami ng sanctuary resolution, whether nasa konstitusyon o hindi, aming poprotektahan ka, may few, dapat kang kumapit sa isang malakas Oo. para magkaroon ka ng justice. Talagang kung tayo nanonood, ay totoo palang may double standard. 'Di ba? Kakainis. So yun yung punto noon. So power struggle lang kasi walang ideological difference. Yeah. Po. Kaya nga ho, napag-uusapan po natin to, mga kapatid, sana nga po makapagbigay po sa atin ng kaisipan, ano po, at direksyon sa ating pong mga pagpili sa ating mga leader. Though, sabi mo nga, with all due respect, kapag ho ganyan na ho sila, na ang inuuna nga po kanilang pansariling interes, sa bandang dulo, sa ganitong mga pagkakataon, nanonood na lang tayo, no? Sa kanilang pag-aaway-away para po sa kanilang mga sariling interes. Yan po ang malungkot na katotohanan. Iyan ang malungkot na katotohanan. Ang pinapanood natin, hindi yung pagbabalangkas ng batas, hindi yung magandang debate, kundi isang power struggle. Diba, asahan na naman natin sa Lunes. Ano asahan natin? Yan na naman. Diba? Yung nga po din, alam mo din ito, total naman din nandidiyan ka na, abusuhin namin tong oras mo. Kahapon po, I was discussing with Senator Frank, no, and naipaliwanag nga din po natin, kasi po, sa katotohanan lang, ang ginawa nitong majority nito pong walkout night last Tuesday ay binraso naman talaga. Klarong-klaro, pag-aralan mo ang rules, talagang sila po mismo ay lumabag. Kitang-kita na po yun, pinipilit nila. So sa bandang dulo po, nag-adjourn sila and sabi mo nga, Monday babalik. Pero kung pinag-aralan mo din yung kanilang debate at yung mga kanilang pong binabanggit na mga rules, talagang may dalawang kaparaanan, no? Para nila baguhin yung rules. Sabi ko nga, kung sa Monday, sundin na nila itong tamang proseso. So sa Monday, dalawang bagay either po idaan na sa komite, mag-elect ng committee members ng Committee on Rules, mag-hearing sila a couple of days, and then isubmit sa plenaryo, pagbotohan, majority will win pa rin. Sa bandang iba naman, yung pong sinasabi din na kaparaanan na pwede po itong emosyon pero is calendar mo ito a day after, sa bandang dulo po, kapag dumaan sa ganung proseso, wala nang question, legal pa rin. So, sa bandang huli, sila pa rin na mananalo. So, pwede mangyari yun din na itong kanilang gustong ipilit po na amyenda, magagawa pa rin nila. Magagawa pa rin nila kasi alam na naman, sa loob ng Senado, majority rules. Talagang kung sino ang mas madami ay siyang mananalo. Talagang they will take it on the chin. Kaya nga, siguro ang susunod na hakbang dyan, aakyat sila sa Korte Suprema at isalang na unconstitutional itong nangyayari. Unconstitutional talaga. Hindi na ito within the spirit of our Constitution. Kasi napakinaw ng Constitution, ang mga ginamit nilang kataga doon, hindi virtual physical present talaga. Bakit mo paparusahan ang nag-a-absent? Di ba dapat nandun dapat siya? Pero kung hindi man ako absent, nasa online ako. Parang devalue, no? Devalue the integrity and the cerebral nature of the Senate. Okay, sige po. So, din, sana po sa mga nakikinig sa amin, kasi ngayon, hindi na ho natin maitatanggi, no, sa reaksyon na lang po ng iba dito, na kahit na anong sabihin natin, naniniwala pa rin sila sa definition po ni Senator Robin ng force majeure. Ano magagawa ho natin dyan, di ba? Maglupasay man po tayo dito, ito yung sinasabi po ni Professor, ni Dean mismo ng College of Law, kung ayaw nyo maniwala, ano magagawa natin doon? Huwag nyo lang ituro sa mga anak nyo, ha?
Kasi mali yan. Baka marong siya sa sa test. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.